Kayo ang dahilan kung bakit nawalan na rin ako ng tiwalang magmahal. Ayokong danasin ang mga sakit ng loob na pinaranas niyo kay inay. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Paano nga ba mapagtatagumpayan ng isang anak ang may hirap na sandali? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Sylvia sa ating dulang sa kanyang panahon. O inay, pang isang buwan yung iinumin itong mga gamot na binili ko para sa sakit nyo, ha? Bago maubos ito, makakabili na uli ako sa susunod na sahod. Di ba yung mga iyan? Pain reliever na naman. Steroids. Nakapag wala ng mga epekto, mas masakit pa kaysa dati ang buong katawan ko. Sa palagay nyo ba, ire-reseta pa ng doktor ng mga ito kung hindi makabubuti sa kalagayan nyo? Sa pa yung doktor na yun, kung bakit ayoko na magpagamot sa kanya eh. Sabihin ba naman panghabang buhay na raw tong sakit ko at wala nang lunas? O di ba, sa halip na tumunaw pa ako ng pag-asa? Minsan kasi, kailangan talagang tapatin tayo ng doktor para maging aware tayo sa mga sakit natin. Para alam natin ang mga dapat gawin. Kahit ano pang sabihin mo, pangit talaga magsalita yung doktor na yon. Kaya hindi na ako babalik sa kanya para magpagamot. Teka, parang si Kuya Luis yung papalabas na yun sa ospital. Oo nga, siya nga. Hindi kaya nakakonfine dito si Ate Rica? Pero bakit hindi naman niya nabanggit sa akin kahapon nga gawin siya sa talyer? Mabuti pa, businahan ko siya para makita niya ako dito sa kabilang kalsada. Para kung nandito nga sa ospital na ito si Ate Rica, masilip ko na rin. Hindi mo ba ako nauunawaan, Luis? Ayoko na magpa-chemotherapy. Hindi na kaya ng katawan ko. Hirap na ako. Pero malaki na itutulong ng chemotherapy sa kalagayan mo. Namamanage nito ang kondisyon mo, saka napagiginhawa ang pakiramdam mo. Luis, kailan mo pa tatanggaping wala ng lunas ang lupus? Na kahit ilang chemotherapy pa ang pagdaanan ko, nakatanim na sa sistema ko ang sakit. Mamamatay pa rin ako. Ang problema nga, sa desisyon mong yan, ako naman ang pagbabalingan ng galit ng mga anak mo. Iisipin nila, kagustuhan ko, kaya ayaw mo na magpagamot. Susumbatan na naman nila ako ng kung ano-ano. Sino ka ba? Saka bakit mo hinahanap si Itay? Kailangan sumama siya sa akin sa ospital. Ano ba ang kalagayan ng kanyang anak? Kailangan niya magdesisyon para sa kalagayan ng bata. Teka. Anak ni Itay na nasa ospital? Anong ibig mong sabihin may anak si Itay na nasa ospital? Anong sabi mo, Kuya? Nangangailangan ka kamo ng 30,000 ngayong araw na ito? Oo, Oscar. Kaya kung may 30,000 ka riyan, baka naman pwede ipahiram mo muna sa akin. Kailangan ko lang talaga ngayong araw na to. Mahalagang bawat oras.
Sige. Sandali. Kukunin ko lang yung pera sa loob. Salamat. Maraming salamat, Oscar. Oh. Huwag ka mag-alala. Ibabalik ko agad dyan pag binuksan ko na ang radiator repair shop. Oh, Diyos ko. Kung isa pong pagsubok ang pinagdadaanan namin ngayon ng aking anak, gawin po ninyo kaming matatag. At kung ito'y dahil sa aking mga kasalanan at pagkukulang, patawarin niyo ako, Diyos ko. Buong pagsisisi ko pong hinihingi ang inyong kapatawaran. Anong ibig sabihin nito, Tay? Hinayaan niyo na lang na huminto sa pagkikimo si Inay? O ano? Titingnan niyo na lang na unti-unti siyang manghina at mawalan ng lakas? Ang nanay nyo ang nagdesisyong ayaw na niya magpagamot. Kahit anong pilit kong pumunta siya sa ospital para magpakimo, ayaw na niya. Katuwiran niya, sayang lang daw ang pera. Nangihinayang kayo sa pera. Pero may kung sinong anak kayong tinutustusan sa pagpapagamot sa ospital. At baon na kayo sa utang. Hindi ko anak ang batang yun. Hindi niyo anak? Pero kayong ginugulo ng kanyang ina. Kayong hinihinga ng pera. May sakit na sepsis ang bata. Agaw buhay sa ospital. Kahit na sino pang nasa kalagayan ko, kapag nakita nyo ang kalagayan ng bata, hindi kayo magdadalawang isip na tumulong. Dahil buhay ng tao nakasalalay. Pinangangatwiranan nyo na naman yung mga kataksilan yung ginawa. Masyado na bang maliit ang tingin nyo sa akin? Kaya ganyan na lang kung pagsalitaan mo ko? Oo, nagkamali akong minsan. Pero itinuwid ko yun. Hindi ko kayo iniwan dahil mahal ko ang nanay nyo. Mahal ko kayong mga anak ko. Mahalaga kayo sa akin dahil kayo ang pamilya ko. Hindi ganun kadaling kalimutan ang pagkakamaling ginawa nyo, Itay. Kayo ang dahilan kung bakit nawala na rin ako ng tiwala magmahal. Ayoko danasin ang mga sakit ng loob na pinadanas nyo kay Inay. Ay, Diyos ko! Ano nangyari sa anak ko? Bakit pinagkakaguluhan ninyo ang anak ko? Paraanin niyo ko! Gusto ko makita ang anak ko! Paraanin niyo ako! Dapat ba? Kapag nagkamali ang isang ama, ay dapat na rin isumpa. Kung hindi ko ba tinanggap at pinatawad ang pagkakamali ng tatay niyo noon, maitutuwid ba niya ang kanyang kasalanan? Dahil kung ang galit sa puso ko ang sinunod ko, parang ako na rin ang nagtaboy sa kanya para lalo pang magkasala. Pero sa pagkakataong ito, bakit kailangan pa niyang ilihim sa atin ang tungkol sa Nori na yon na namatay ang anak sa ospital? Siguro dahil may sakit ako. Ayaw na rin yan dagdagan pa ang mga iniisip ko. Ang hirap po kay Itay. Nakadistansya sa amin ni Ate Silvia. Hindi ko alam kung bakit parang ang layo ng loob niya sa amin. Kapag nakita na niya kaming parating ni Ate, bigla na lang siyang umiiwas. Dahil naman niyang hanggang ngayon, hindi niyo pa rin siya ganap na napapatawad. Yan lang naman ang hinihintay ng tatay niyo sa inyo ng Ate Silvia mo. Ang inyong mga yakap ng pagpapatawad. Anak ko sa pagkakasala si Brian. At dahil lagi siya naghahanap ng presensya ng isang ama, isang araw ay pinakilala ko sa kanya si Luis. Walang kasukatang kaligayahan niya kapag magkasama silang dalawa.
Buong-buo. Itinuring siyang isang tunay na anak ni Luis. Ay, di ko alam. Di ko alam ganito pala yung kwento sa pagitan ng anak mo at ni Itay. Pumayag siyang magpanggap na ama ni Brian dahil hiningi ng sitwasyon. Lalo na nang magkasakit ang anak ko. Hindi na siya umalis sa tabi ni Brian. Hanggang sa pagkamatay ng anak ko, nagsilbi pa rin siyang isang mapagmahal na ama. Papatawarin mo ako, Nori. Kasi nag-isip agad ako ng masama. Akala ko may relasyon kayo ng Itay ko. Akong dapat na humingi ng kapatawaran. Dahil nagulo namin mag-ina ang pagsasamahan ninyong mag-anak. Ano ngayon ang plano mo? Pagkalibing ng iyong anak. Magsisimula akong muli. Gusto ko na ng isang buhay na tahimik. Nangako ako sa sarili ko na hindi ko na uulitin pa ang aking mga pagkakamali. Tay, tignan nyo kung ano itong dala ko para sa inyo. Sinturon yan na. Napansin ko po kasing umiikli na yung sinturon nyo dahil sa kapuputol nyo. Oh, sukat nyo na po. Hoy, walang ba? May pasalubong kay Itay. Ay, syempre, ako rin meron, ano? Talaga? Teka. Wallet ba yung hawak mo na yan, Sylvia? Hindi lang po yan basta wallet, Itay. Dahil meron yan laman sa loob. Uy, Sige na, buksan nyo. Dami naman yata ang pera nito, anak. Itong wallet lang sapat ng kapalit ng luma kong pitaka. Sira-sira na nga kasi. Kala nyo ba? Di masakit sa kalooban ko yung paninikis ko sa inyo? Kapag sumusweldo ko, gusto ko kayong abutan. Pero pinipigil ko lang yung sarili ko dahil gusto ko maparusahan kayo sa naging kasalanan nyo sa amin, Inay. Mahal ko kayo pero ayokong padama sa inyo yun. Hirap na hirap akong ipadama sa inyo. Kahit kailan, hindi ko magagawang magdamdam sa inyo. Dahil lamang galit kay sa akin. Hindi mababago ang pagmamahal ko sa inyo bilang inyong ama. At araw-araw, wala akong ibang inasam, kundi ang yakapin ninyo ako at mapatawad. Itay, payakap nga. Ang tagal ko na rin yata ang kinasabi ka ng ganitong mga yakap ko sa inyo. Tulad ng bata pa ako. I'm sorry, Tay. Masyado akong nagpadala sa napakataas kong pride. Sorry talaga. Gaya nga ng palagi kong sinasabi sa inyong ina. Sapat na ang mga yakap niyo para maging maligaya ko. At magkaroon ng kapanatagan. Kitagal kong inasamang mahigpit na yakap niyo, mga anak. Salamat. Maraming salamat sa inyong mga yakap at pagpapatawad. Hindi kahinaan ang pagpapatawad. Bagkus, pagpapalaya ito sa sarili mula sa lungkot at mga hinanakit, patungo sa mas kapakipakinabang at panatag na buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor,
Lionel Benjamin, Phil Cruz, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sal Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Wala na akong alam na isipin at gawin, Loren. Yung sanggol na isisilang ni Kelly, kapalit ng pagkawala ni Angel sa buhay mo. Asa na hayop ka pa rin, Noel. Ginagawa mo pa rin laro ang buhay. Pinaiikot mo pa rin ang mga tao sa palad mo. Kaya hindi ako magtataka. Nabuhay ka pa. Sinusunog ng kaluluwa mo sa impyerno! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maghihilom ba kaya ang sugatang puso at isipan? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Loren sa ating dulang sa kanyang panahon. Angel, anak, alis na ako. Ngayon ang flight ko papuntang Singapore, di ba? O ano, hindi mo man lang mahahalikan at yayakapin ng mommy? No, Mom. I can't. Pero, bakit? Because I'm dead, Mom. Patay na po ko, di ba? Angel! Ah! Loren? Loren, hindi kita sumisigaw. Bakit? Si Angel, Nay. Ang anak ko. Napanaginipan ko na naman ang anak ko. Nakausap ko si Angel. Buhay na buhay ang anak ko. Eh baka nakalimutan mo na namang uminom ng gamot mo. Kahit siguro lunakin ko lahat ng gamot na nasa botelyang yan, hindi na rin ako mapapakalma ng mga yan, Nay. Anak, kailangan mo sundin ang payo ng doktor para umayos ang pakiramdam mo, para gumaling ka. Hindi niyo ba ako naiintindihan, Inay? Ayokong gumaling. Dahil kapag gumaling ako, makakalimutan ko ng anak ko. At ayoko makakalimutan si Angel. Ayoko na. Ayoko. Ang ibig mong sabihin, mula nang dumating si Loren galing Singapore, hindi pa kayo nagkikita hanggang ngayon? Ha, Noel? Ay halos 5 buwan na ang nakararaan na. Hindi ko alam kung paano ko haharap kay Loren, Francis. Pero nang ilibing ang anak niyo, sandali, huwag mong sabihin. Hindi ako pumunta sa burol, maging sa libing ng aming anak. Ano? Natiis mo hindi makita ang anak mo sa kanyang huling sandali? Dahil galit na galit ako sa sarili ko, Francis. Ni ako, hindi ko mapatawad ang sarili ko sa pagkamatay ng anak ko. Ako may kasalanan kung bakit siya namatay. Ako at ang pagiging makasarili ko, ang pagiging wala kong kwentang ama. Anong kasalanan sa inyo, anak ko? Bakit mo
siya pinatay? Hindi ko alam, ewan ko, magulong isip ko noon. Dahil nagbabanta si Noel, naiiwan ako. Madilim na madilim na ang isip ko noon. Hindi ko na rin nga alam kung paano ko naibuhos kay Angel yung kumukulong tubig doon sa kasirola na kinuha ko sa kalaan. Namahimasmasan ako sa ginawa ko. Nakita ko na lang, nangingisay na siya. Hindi bali sana kung sinuman na lang ang pinatay mo at pagkatapos nagpakamatay ka na rin. Para sa mga oras na ito, magkasama na kayo sa impyerno! Patawarin mo ako. Inaamin ko na wala ako sa katinuan ng mga sandaling yun. Hindi ko alam ang ginawa ko. Maniwala ka sa akin. Hindi ko yung sinadya. Hindi ko ginustong patayin ang anak mo. Masyado lang ako nabalisa sa pagbabantang pag-iwan sa akin ni Noel. Dahil mahal na mahal ko ang iyong asawa. Kahit na paulit-ulit ka pang humingi ng tawad, hindi mo na maibabalik ang buhay ng anak ko. Tulad ng buod na nadarama ko sa inyo ni Noel, na hindi na mawawala dito sa dibdib ko. At mula sa araw na ito, wala rin akong inaasam, kundi ang inyong mga kamatayan! Madalas, nakukonsensya rin ako sa pagkamatay ni Angel, Raul. Kung pinilit natin siyang kunin sa poder ni Noel, buhay pa sana ang ating apo. At kasama natin dito sa bahay, pati na ng mami niya. Nakita mo naman ang tigas ng loob ni Noel noon, di ba? Ipinabarangay pa tayo. Para lang hindi tayo makalapit kay Angel. Dahil nga ang katuwiran niya, siyang ama, kaya siya may karapatan sa kustodiya sa anak niya. Lahat ng pera ay pinadadala noon ni Loren mula sa pagtatrabaho sa Singapore. Winawaldas lang ng kirida niya. At naging pinakamasakit pa sa akin, nang itirapan niya sa bahay nila ni Loren yung babaeng yon. Nag-uwi lang pala siya ng isang mamamatay tao. Ang inaalala ko ngayon, si Loren. Napakahirap ng kanyang pinagdadaanan sa pagkawala ni Angel. Isipin pang lahat ng pagsisikap niya sa paghahanap buhay sa ibang bansa para sana sa magandang kinabukasan ng kanyang anak. Kung ako ang tatanungin, dapat makulong din si Noel. Napakasama niyang ama. Hinayaan niyang patayin ang kirida niyang anak niya. Dapat mabulok din siya sa bilangguan, kagaya ng babae niya. Noel, buntis ako. Ano? Wala nang makulong ako, magulo na yung monthly period ko. Nagsusuka, may mga spotting pa ako. Hanggang hindi na ako datnan nitong nakaraang buwan. Kaya nga para makasiguro ako, nagpatingin ako doon sa doktor dito sa klinik na koreksyonal. Baka naman stress ka lang dahil sa mga nangyari. Kaya nag-iiba-iba ang timpla ng pakiramdam mo. Ano ka ba? Pagkatatlong buwan na nga ngayon, ayon sa bilang ng doktor dito. Bakit ba parang hindi mo matanggap? Dahil patong-patong na ang problema ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang ang gusto ko nang magpakamatay para matakasan lang ang lahat ng ito. Ruel? Halika nga, sandali. Tingnan mo. Hindi ba si Noel yung nakatayong sa may poste sa kanto? Ang demonyo nga. Anong ginagawa rito ng hayop na yan? Noel, natatakot ako. Baka may masama siya minabala kay Loren dahil sa pagkakakulong na kinakasama niya. Subukin lang niyang gumawa ng masama para pulutin din siya sa kulungan. Huwag siyang pakasisiguro sa mga kilos niya. Ako na makakatapat niya. Loren, sandali lang. Alam ko, suklam na suklam ka sa akin, pero
Parang awa mo na. Pakinggan mo muna ako. Kung ang pag-uurong sa demanda ng kabit mo ang hihingin mo, kapwa-tawat tayo, Noel. Pinatay niya si Angel. Karumal-dumal ang ginawa niyang pagpatay sa anak ko. Buntis si Kelly. Parehong magulong buhay namin. Hindi ko alam kung anong gagawin sa bata sa sandaling maisilang na siya. Ngayon, pati bunga ng pagiging immoral mo, naduduwag kang panagutan? Wala ka pa rin kwentang ama, Noel. Nabubuhay ka lang sa mundong ito na humihinga, pero wala kang kwenta. Wala na akong alam na isipin at gawin. Yung sanggol na isisilang ni Kelly, kapalit ang pagkawala ni Angel sa buhay mo. Asal hayop ka pa rin. Ginagawa mo pa rin laro ang buhay. Pinaiikot mo pa rin ang mga tao sa palad mo. Kaya hindi ako magtataka. Nabuhay ka pa. Sinusunog ng kaluluwa mo sa impyerno! Nasusok naman ako kay Noel. Pero naaawa naman ako sa sanggol. Lalo na namatay pala ang kanyang ina sa pagsisilang sa kanya sa kulungan. Lagi kong tinatanong sa sarili ko, sadya bang binigyan tayo ng lakas ng Diyos para lang sagipin ang kahinaan ng iba, Nay? Siguro oo. Baka nga sa ganung paraan, mababalansin natin ang buhay mula sa masasakit na pangyayaring naganap. Nandito pa rin sa puso ko ang pagkapuot, Inay. Anak, Katulad ng sakit na ayaw pa rin mawala sa akin dibdib. Kahit pa sabihin ang mga nangyari ngayon, ang maaaring magbigay hustisya sa pagkamatay ng anak ko. nangako si Noel, magpapakalayo-layo na raw siya. Hindi na raw siya magpapakita sa atin. Bahagi raw yan na gagawin niyang paghahanap sa kanyang sarili. Nagdaanan. Mahalagang matutuhan ang pagtanggap at pagharap sa walang katapusang daloy ng mga pagsubok sa buhay. Gayon din kung papaano ililigtas ang sarili mula sa pag-abalisa sa masasakit na karanasan sa kanyang panahon. Manalagsigana, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Jerry Mutia, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Bernie Bascao. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlang. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dahil lang doon, gusto niyo akong patingnan sa psychiatrist? Jason, hindi sira ulo ko! Huwag kang magalit, Gretel. Para din naman ito sa ikabubuti mo. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Hindi madali ang maging ina. Sa pagdadalang tao pa lamang ay may hirap ng pinagdaraanan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Gretel sa ating dunang sa kanyang panahon.
O ano, Kayla? Masarap ba gawa ko? Oo, ate. Ang sarap mo talaga mag-bake ng cake. Nabusog ako, ah. Buti may time ka pa mag-bake. Oo naman. Wala naman akong pasok sa opisina pag weekend. Eh, hindi ka ba naman napagod? Alalanin mo, dinadala mo ang first baby niyo ni Kuya Jason. Hindi naman. Nakakainip din naman yung walang ginagawa. Ay, sandali ha. Aayusin ko yung cake na dadalhin mo para sa asawa mo. Bakit? Aray. Bakit, Ate Gretel? Ba't hawak mo yung puson mo? Sakit. Ang sakit ng puso ko, Kayla. Naku! Eh, bakit ganyan? Naku! Ate Gretel! May umaagos na dugo sa hita mo! Ano ba yan? Ay, hindi! Ang baby ko! Ang baby ko! Gretel, kumusta na pakiramdam mo? Jason, wala na ang baby natin. Gretel, Wala na siya. huwag ka na umiyak. Talaga sigurong hindi siya para sa atin. Apat na taon tayo naghintay para magkaroon ng anak. Nung dumating naman siya, 4 na buwan pa lang siya sa tiyan ko. Iniwan na tayo agad. Nag-iingat naman ako, ah. Lahat ng bilin ng doktor, sinusunod ko. Pati vitamin C, Oo, lahat. alam ko yun. Pero tanggapin na lang natin ang maluwag sa dibdib ang lahat. Maaring pagsubok lang ito sa ating dalawa. Ano bang bibilin mo dito sa mall, Kayla? Sinama mo pa ako. Wala ka namang ginagawa sa bahay niyo eh. Eh di samahan mo na ako. Malilibang ka na, matutulungan mo pa ako. Tutulungan? Paano? Na hindi mo pani sa laway ko. Ikaw talaga, oo. Eh, saan nga ba tayo pupunta rito? May pupuntahan kasi kaming party ni Dom. Bibili ako ng damit para doon. Ibibili ko tuloy na pasalubong ang pamangkin mo. Ay, unahin na natin yung pagbili ng pasalubong sa pamangkin ko. Mas madali yun eh. Pag mamaya pa natin yun, bibilhin ako, baka makalimutan na natin. Dahil pagod na tayo sa katitingin ng damit mo. Oh, sige, tamang-tama. Narito naman tayo sa toy section. Ihahanap ko na siya ng bagong laruan. Ay, teka. Oh, Ang gaganda ng mga manika, oh. Baka may magustuhan dito si Shane. oo nga. Ay, itong isang ito. Itong long hair. Magugustuhan ng anak ko to. Ito na ang bibiling ko. Ako naman, bibiliin ko itong mukhang baby. Dadaling ko sa amin. Talaga lang, ha? Oo. Ngayon ka pa maglalaro. Jason, hindi ka pa mag-overtime? Hindi, James. May lakad kami ni Gretel. May panonoorin kaming concert. With dinner na yun, siyempre. Kaya pala eh. Ano kaya pala? Nariyan ang misis mo. At nakaayos ng gusto, pero... Pero ano? Pare, nagtaka lang ako eh. Kasi nakaayos siya. Then, may karga siyang manika. Yun ba? Pinaglilibangan niya yun. Nakatuwa niyang bilhin sa isang mall. Parang baby niya kung ituring eh. Siguro dahil sa nakunan siya sa first baby niyo. Kaya siguro ganun siya sa manika. Hinahayaan ko na lang, pare. Para makalimutan niya ang lungkot at sakit. Pero pare, huwag ka sanang magalit ha. Baka hindi makabuti sa kanya ang ginagawa niya. Ha? Baka tuluyang masira ang isip niya. Jason, anak. Ma? Kanina ka pa dito ba? Tapos ka na rin magmerienda. Pero matamlay ka pa rin. May problema na naman ba kayo mag-asawa? Ma,
Hindi ko po alam kung masasabing problema nga ito eh. Bakit ba? Ano ba yun? Ang labis ng pagkahilig sa manika ng manugang nyo. Mula po sa bahay namin, hanggang kahit saan kami magpunta, dala niyang manikang yun. Na parang anak namin kung ituring niya. Napuna ko rin yun nung dumalaw ako sa inyo eh. Parang ang hindi normal yun dahil sa edad at sa estado niya ngayon sa buhay. Pero dahil sa pinagdaanan niyo, iniisip kong baka naman inaaliw lamang niya ang kanyang sarili. Uy, nag-aalala ho ako eh. Sabi ng kaibigan ko, maaari daw masira ang isip ng asawa ko dahil doon. Ay, naisip ko rin yun ngayon, iho. Teka, ang mabuti pa, gawin niyo itong sasabihin ko. Dahil lang doon, gusto niyo akong patingnan sa psychiatrist? Isang hindi sira ulo ko. Gretel, huwag kang magalit. Para din naman ito sa ikabubuti mo. Ikabubuti ko ba yung iniisip niyo nasisiraan ako ng ulo? Alam mo, pinagdadaanan ko. Inaaliw ko lang ang sarili ko. Palibasa, hindi ikaw nagbuntis, kaya ganyan ka. Nasaktan din ako. Dahil akong ama. Kung nangarap ka, ganun din ako. Pero ngayong wala ng anak natin, ikaw ang mas dapat kong alalahanin. Dahil ayokong pati ikaw mawala rin sa akin. Sana naman maunawaan mo ko. At huwag mong ikagalit ang gusto namin ni Mama. Alam mo, pare-pareho kayong may katwiran eh. Doktor? May katwiran sila na mag-alala. Dahil lahat ng bagay na sobra, nakakasama. Kahit na nga ang libangan. Katulad ng labis na pagkahilig mo sa manika. Ang sabi mo, tinatrato mo siya na parang baby mo. Opo, Dr. Franco. Doon sila nag-aalala. Posible kasing mas lumalim pa doon ang gawin mo. Pero may katwiran ka rin sa sinabi mong inaaliw mo lang ang sarili mo sa mga manika. Opo. May ilan nga kasing libangan ng manika. May kilala nga ako na may koleksyon pa nun eh. Kung ganun, wala po akong diferensya sa isip. Wala. Hindi naman dahil kumonsulta ang tao sa isang psychiatrist, may diferensya na sa isip. Sa ibang bansa nga, kumukonsulta sa psychiatrist ang mga negosyante doon. Stress reliever nila ang mga katulad namin. Doc Franco, pwede kayang magkaroon pa ng ibang libangan ng asawa ko? Oo naman. Yun talagang dapat mangyari. Ang muling magbukas ang kanyang mundo. Para hindi lang sa manika matuon ang kanyang pansin. At tamang-tama. Dahil may isasuggest ako na puntahan ni Gretel. Doon, talagang kailangan ang mga katulad niya. Mga laruan na hindi na ginagamit ang pamangkin mo? Anong gagawin mo doon, Jason? Ma, dadalhin po namin sa orphanage na tinutulungan namin ni Gretel. Matutuwa ang mga bata doon kapag nagkaroon sila ng mga laruan. Ay, yun ba ang bagong libangan ngayon na manugang ko? Oho. Yun ang iminungkahi ng psychiatrist na tumingin sa kanya. At mas nakabuti po.
mas sumigla siya. Maging ako po. Masaya ako malaman yan. Alala, sige. Sasabihin ko sa kapatid mong ihanda ang mga laruong hindi na ginagamit ang pamangkin mo. Maging yung mga damit at sapatos. Magpapadala rin ako ng pagkain para sa kanila. Salamat po, Mama. Ano ba ang good news mo sa akin, ate? Pinapunta mo pa ako dito. Kayla, Ano? buntis na uli ako. Ay, talaga, ate? Oo. Ako, magkakababy na uli kayo ni Kuya. 2 months na akong buntis. Sabi ng doktor doon sa orphanage. Oh, bakit naman doon ka nagpatingin? Ay, hindi naman sadya yun. Nagkataon lang na nahilo ako habang nandun kami ni Kuya Jason mo. At yun na nga. Lumabas sa pagsusuri ng doktor na 2 buwan na akong buntis. Ay, salamat naman. Feeling ko nga, hindi na ito mawawala sa amin na pagsubok lang talaga ng Diyos. Yung pagkawala ng aming first baby. At maaari din na kinasangkapan lang niya kayo para matulungan ang mga musmus na nangangailangan. Handa na ba yung mga gatas tsaka yung vitamins na dadali natin? Nasa kotsinahan. Dala ko naman yung mga damit, sapatos at mga laruan para sa mga bata sa orphanage. Yung mga pagkain. Okay na. Okay na. Dadaanan na lang natin kina Kayla. Ay, naku, tingnan mo, ang apo ko, ang saya. Kanina pa yung tawa ng tawa. Paano bang natutuwa siya na sa orphanage gagawin ang kanyang first birthday? Oo nga, no. Ipagpapatuloy natin ang pagtulong sa mga batang nangangailangan. Imumulat natin ito sa ating anak. Dahil sila ay bahagi ng buhay natin. Kung minsan nagiging dahilan ng pagsubok upang makita natin ang pangangailangan ng ating kapwa, upang sila ay damayan sa kanyang panahon. Mga nagsigana, Rosana Villegas, Phil Cruz, Jerry Mutian, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Bernie Bascao. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Ditas, isisira mo pa rin yung anak natin na nasa tabi mo ako. Basta tanggapin mo lang ang sitwasyon. Unawain mo lang ako. Hindi, Arnold. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Namamatay nga ba ang damdamin? Ngunit hindi ang isang pangako? Mga kaibigan, narito ating pakinggan ang naging karanasan ni Ditas sa ating dulang sa kanyang panahon. Madel. Ha? Ito ako tinuro nung napagtarungan ko sa labas na nakakakilala sa'yo. Dito ka raw nagtatrabaho. Waitress ako dito. Dito kami nagkakilala. May mga plano kayo? Oo. Marami. Buntis ako. Dinadala ko magiging panganay na anak namin ni Arnold. Buntis din ako. Dinadala ko rin ang magiging panganay na anak namin. Kaya kung hihilingin mong hiwalayan ko ang asawa mo, hindi ko gagawin yun. Ipaglalaban kong karapatan ng batang isisilang ko
sa pangalan ng kanyang ama. Ilang linggo na yatang hindi nagagawi rito sina Arnold at Ditas. Celia. Ay dati-rati kapag galing sila sa pagsisimba, sumasaglit sila rito. Baka nga kasi abala sa bagong negosyo niyang meat delivery si Arnold. Yun muna naisip niyang pasamantalang pagkakakitaan na magsara ang tindahan niya ng cleaning products dahil sa pandemya. Marami talagang pinabagsak na negosyo ang pandemya. Sana lang makabalik siya sa pagninegosyo kapag maayos na ang ekonomiya. Mabuti na nga lang, matatag ang profesyon ni Ditas. Nakapagturo pa rin siya sa online kahit na mayroong pandemya. Hindi sila po pwedeng mawala ng trabaho. Lalo na nga, nagdadalang tao na manugang natin. Ha? Talaga? Buntis na si Ditas? Magkakaapo na tayo, Celia? Oo, Jaime. At excited na ako sa magiging apo natin. Aba, kapag isinilang na siya ni Ditas, hindi maaaring hindi nila ipahiram sa atin ang ating apo. O kaya naman, dahil pareho silang abala sa trabaho, walang problema. Kahit tayo na mag-alaga sa bata. Sinampal, Arnold. Wala akong ginagawang masama sa iyo. Hindi ka dapat sumugod sa resto bar. Hindi mo na ako binigyan ng respeto sa mga taong nakakakilala sa akin doon. At ako, binigyan mo ba ako ng respeto nang buntisin mo ang model na yon? Sumagot ka! Sige. Total alam mo na ang lahat. Oo, inaamin ko. Nadisgrasya ko nga si Madel. Kaya hindi ko siya pwedeng iwan dahil sinira ko ang buhay niya. Nakukonsensya ako. Pero sa ginawa mo sa akin, hindi ka nakukonsensya. Wala lang sa'yo. Nasinaktan mo ang loob ko. At sa halip kami na magiging anak mo ang iiwan mo kaysa sa babaeng yun. Ditas, ikaw ang asawa ko. Kaya hindi kita iiwan. Isisilang mo pa rin yung anak natin na nasa tabi mo ako. Basta tanggapin mo lang ang sitwasyon. Unawain mo lang ako. Hindi! Maling maging bahagi ako ng iyong pagkakasala. Dahil ang mali, habang inuulawa, hindi ito na itutuwid. Marami kang ipinangako sa akin, Arnold. Kailangan tuparin mo lahat ng yun. Huwag kang mag-alala. Malaki ang hatian namin ni Alan sa kinikita sa meat delivery. Kayang-kaya kong tustusan ang lahat ng gusto mo. Maghanap na rin ako ng apartment na lilipatan natin. Siyempre naman, para may privacy naman tayo. Hindi yung kung saan-saan lang tayo nag-check-in. Sige. Sabihin mo lang sa akin kapag nakakita ka na. Para mabigyan kita ng pang-down payment. At saka, naisip ko, malis na rin ako dito sa trabaho. Parang liit-liit lang naman ang sahod ko rito Nai-stress pa ako sa mga makukulit na customers. Tsaka ang gusto ko kasi, doon sa titira nating apartment, hintayin ko na rin yung pag-uwi mo doon. Diba? Okay, sige. Kung anong gusto mo, kung ano yung mga plano mo, edi okay. Naiisip ko kasi, Jaime, baka nga nahihirapan ng kumilos si Ditas dahil sa kanya pinagbubuntis. Kaya hindi na sila makadalaw sa atin. Mabuti pa siguro tayo nang dumalaw sa kanila, Celia. Sige. Parahin na yung paparating na tricycle. Okay. Para maaga tayo makarating doon. Naiinip na rin akong makipagbalitaan sa mag-asawa.
Ewan ko ba naman sa'yo, Arnold? Ang pakay lang natin sa resto bar na yun, mag-deliver ng karne para sa mga menu nila. Kung bakit, dinisgrasya mo pa yung Madel na yun. Ano ba bang magagawa ko kundi panindigan na lang si Madel? No, sa ngayon, kaya mong ibigay lahat ng gusto niya dahil abot-abot ang kita natin sa meat delivery. Pero baka malasin tayo dahil dyan sa ginagawa mo, Arnold. Hinahaluan mo nga kasi ng kamalasan ng hanap buhay natin. Ayoko namang madami sa karma mo dahil dyan ko rin kinukuha ang pantusto sa pamilya ko. Masyado ka naman mag-isip. Advance masyado. Ang layo na ng narating na mga mangyayari sa isa pang tanong, ikaw ba talaga ama ng pinagbubuntis ng Madel na yun? Ha? Matuto ka nga magbilang ng mga araw. Kailan lang kayo nagkakilala sa resto bar na yun? At saka hindi ba napansin? Masyado kang minamadali ng babae yun para ibahay mo siya. Pati nga yung sustentong hinihingi niya sa'yo eh. Nakadetalye pa eh. So ngayon, gulong-gulo na ang isip mo sa problemang pinasok mo. Kaya ang pinaka-option mo, hiwalayan ako, ganon? Ano yun? Bumubuo ka ng sarili mong buhay na hindi na akong kasama? Ayaw mo na akong kausapin, di ba? Ayaw mo na rin akong pagsilbihan. Para na lang tayo mga estranghero sa bahay na to. Eh di maghiwalay na tayo. Ikaw at ang mga desisyon mo pansarili lang. Kulat sa pool, pagod na akong unawain ka. Kaya nga maghiwalay na tayo. Para hindi ka na mapagod na unawain ako. Tutal, malakas ka. Matalino ka. Kayang-kaya mo na magdalhin ang sarili mo, hindi ba? Kung para sa tamang iisipin mo, hindi mahirap ang magdesisyon. Pero kung para sa pansariling kaligayahan mo lang ang paiiralin mo, hindi ka pa rin magkakaroon ng inaakala mo kapanatagan. Dahil simula pa lang yon ng mas magulong buhay na pinili mo. Teka. Nag-aaway ba kayo mag-asawa? Ha? Doon pa lang kasi sa may pintuan, dinig na namin ang pagtataasan niyo ng mga boses. At ano yung kanina pa namin naririnig na hiwalayan? Habang papasok kami rito. Ano yung maghihiwalay na kayo? Kung hindi pa kami nagawi rito, hindi namin malalaman ng nanay mo na may problema pala kayong mag-asawa. Tay, Nay, ano ko kasi, nakabuntis ako ng ibang babae. Ay! Sus Mariosep! Abay talaga magugulo nga ang pagsasama niyo ni Ditas. Dahil dyan sa mga ginawa mo. Kahit ako hindi ko maubos maisip kung paano susolusyonan niya problema mo. Isipin pa buntis din niyang asawa mo. Bakit naman isinubo mo ang sarili mo sa ganung problema? Ha, Arnold? Hindi ba sana kung hindi mo na-disgrasya yung babae? Ganun pa man, na-disgrasya mo man siya o hindi pa rin tama yung ginawa mong pakikipagrelasyon sa kanya. Dahil may asawa ka ng tao. Hindi ko na nga po alam kung paano ko lulusutan. Paano mo nga lulusutan ng isang problemang mahirap solusyonan? Madel, ano yung narinig kong usapan nyo ng lalaking yon? Na asawa mo pala at siyang ama ng ipinagbubuntis mo? Ibig sabihin, nirarakit nyo lang si Arnold para sa mga kapretsyo yung mag-asawa? Teka muna, Alan. Ha? Baka naman pwedeng huwag mo nang sabihin kay Arnold yung narinig mo. Pag-usapan na lang natin to. Sira ulo ka ba? Halos magpakamatay na nga si Arnold dahil sa kaiisip kung anong gagawin sa buhay niya. Pagkatapos, gusto mo pa akong idamay sa panluloko mo sa kanya? Alan. Iligay mo ito sa tuktok mo, Madel. Hindi lahat ng tao katulad ng paraan ng pag-iisip mo. Mapalad pa rin ako dahil may sariling paraan pala ang mga sitwasyon para may iwas ako at maibulat sa aking mga pagkakamali. Pero higit sa lahat, mapalad ako dahil sa kabila ng pagiging makasarili ko, paulit-ulit mo pa rin ako napapatawad.
May mga pagkakamali rin naman ako. Minsan, hindi kita iniintindi. Hindi kita pinakikinggan. Tulad nung malugi yung cleaning products mo. Hindi ko naramdaman yung sakit na iniwan nun sa'yo. Kasi nga, puro paninising ginawa ko. Iisip ko nga, baka nga mahirap ako maging asawa. Patawarin mo rin ako, Titas. Kung hindi ko mo nasasabi sa'yo, mahal kita. O naipapadamang mahal kita. Pero ang totoo, mahal na mahal kita, Titas. Kahit naman nagbago tayo sa isa't isa, hindi naman nababago yung pangakong pinitiwan natin noon sa harap ng altar. Ako, yun yung pinanghahawakan ko. Kung bakit hindi ako po pwedeng tumigil na mahalin ka, Arnold. Sagrado ang mga sumpaang pinagbubuklod sa harap ng altar. Kalakip niyon ang tapat na pagmamahal at paghahandog sa sariling buhay sa taong pinakamamahal sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr. at Phil Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Darwin? Anak, gising na. Nagluto ako ng... Hindi. Anak ko! Naglaslas na bulso! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Kung minsan nabigo na nga ang tao, ay tila baga binabalikan pa siya nito. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Catherine sa ating dulang sa kanyang panahon. Bless? Bless, bakit ka umiiyak? Oh, may sugat ka pa sa mukha. Ano ba nangyari sa'yo? Nag-away po kami ng kaklase ko. Ano? Anak, hindi ba sabi ko sa inyo, iwasan niyo makipag-away na magkapatid? Dahil hindi magandang masanay kayo sa ganong ugali. Ayaw ko naman po talaga siyang awayin eh. Kaso ginalit po niya ako eh. Kaya sinabunutan ko siya. Bakit ba? Ano ba ginawa ng kaklase mo? Tinawag po niya akong putok sa buho. Tapos pinagtawanan pa po ako na ibang nakarinig nun. Tapos po, umalis na nga po ako para hindi niya na ako maasar. Pero sinundan pa rin po niya ako. Kaya nagalit na po ako. Hayaan mo. Pupunta ako bukas sa school mo. Kakausapin ko yung teacher mo. Para pagsabihan niya ang batang yun. Talaga po ba, Nay? Putok daw kami sa buho. Totoo po ba yun? Hindi anak. Dahil may mga magulang kayo ng Kuya Darwin mo. At ako yun. Bakit po? Wala kaming tatay. Sasabihin ko sa'yo. Pero gusto kong tandaan mo ito.
Kahit kailan, hindi ko pinagsisisihan na naging anak ko kayo. Bakit naman hindi maaari, Catherine? Birthday ko naman ngayon. Pasensya na. May overtime kasi kami na mga tauhan ko, Apollo. Iba na lang isama mo sa dinner. Ganun ba? Ang sipag mo talaga. Apollo, 2 pinag-aaral kong mga anak. Alam mo yun, graduating na sa college ang panganay ko si Darwin. Hinahangaan kita, Catherine. Single mama ko. 2 beses nang nagkamali sa lalaking pinagkatiwalaan. Bakit mo ko hangaan? Dahil naging matatag ka sa kabila ng mga kabiguan mo. Itinaguyod mong mag-isa ang iyong mga anak. Gusto kasi ng mga ama ni na Blessy at Darwin makipagrelasyon pa rin ako sa kanila, pero ko nga. Pareho silang may pananagutan na sa buhay. Kaya pinasya ko na lang na buhay mag-isa mga anak ko. Kaysa mabuhay sa isang pagkakamali. Malalaki na ang mga anak mo. At darating ang panahon na mag-aasawa sila. Kaya kailangan mo rin ng makakasama sa buhay. Apollo. At gusto ko sanang mag-apply. Baka ako mapili mo. Congratulations, Darwin. Salamat po, Nay. Congratulations, Kuya! Graduate ka na rin sa wakas! Oo. Makakapagtrabaho na ako, Blessy. Mabibigyan na kita ng baon mo. Hoy! Sinabi mo yan, ha? Dapat mas malaki sa binibigay ni Inay ang ibibigay mo sa akin. Ano? Kayo talagang dalawa, oo. Halina kayo. Sa restaurant tayo kakain ngayon. Wow! Nay, next week nga pala, pupuntahan ko yung office na sinabi ng professor ko. Kaibigan daw niyang may-ari nun. At hiring daw doon. Magtatrabaho ko na kagad? Hindi ka na magpapahinga muna, anak? Hindi na po, Nay. Excited na po akong magtrabaho. Para naman matulungan ko na kayo. Aba, bakit po ang dami ng hapunan natin, Nay? May bisita tayo, anak. Sino po? Si Mang Apollo? Dito po ba siya mag-dinner? Hindi, ikaw. Si Jean ang bisita natin, yung girlfriend ng kuya mo. Papakilala na raw niya sa atin. Ba, serious niya ata si Kuya sa Jean na yun, ah. Baka mag-asawa na siya, Nay, ah. Paano na yung promise niya na pagtatapusin ako sa college? Oh, wala namang problema doon, Blessy. Narito naman ako. Pag-aaralin pa rin kita, kaya hindi ka dapat mag-alala. Pero 2 years pala siya nakakapagtrabaho. 2 years pala kayong natutulungan. Ayos lang yun. Basta ang importante, hindi niya ako biniko. Nakatapos siya sa kolehiyo. May stable job na. At mapaghahandaan ang bubuuin niyang pamilya. Hindi po kayo nagagalit? Kahit mag-asawa na po si Kuya Darwin? Oo naman. At kahit mag-asawa ka rin pagkatapos mo mag-aral, hindi ako magagalit. Dahil nauunawaan ko kayo. At mahal na mahal ko kayo. Jane, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Masamang biro yan. Alam mo namang mahal na mahal kita. Mahal na mahal din naman kita, Darwin, eh. Kaya lang, sorry. Hindi ko talaga matake yung pinagtapat mo sa akin tungkol sa family background mo. Tsaka, baka mamaya hindi rin matanggap ng parents ko yun. Jane. Imagine, magkaiba pala yung father niya ni Blessy. Ano ba yan? Kahit naman nagkamali si Inay, sinikap niyang ituwid yun. At naitaguyod pa rin niya kami kahit mag-isa lang siya. Kahit na.
Jean, Ang dumi pa rin. Kasi gusto ng parents ko, may good family background yung lalaking pakakasalan ko. At yun din yung gusto ko. Kaya, kalimutan mo na lang ako, Darwin. mahal na mahal kita eh. I'm sorry. Kaya pala malungkot ka at nagiyang mag-iinuman dahil nakipag-break na sa'yo si Jean. Sakit, Pabs. Mahal na mahal ko siya. Mabuti na yun na hindi siya nakatuluyan mo. Pabs, Hindi maganda ugali niya eh. Mata pobre, papanghatol. Kalimutan mo na lang siya, pare. Marami pa namang iba dyan. hindi ko alam. Hindi ko alam kung makakaya kong gawin ang sinabi mo. Wow, ang sarap naman po ng hinanda niyong almusal natin, Nay. Niluto ko talaga itong paborito ng kuya mo para matuwa naman siya. Napansin ko kasi nito nga nagdaang araw, parang may problema siya. Matamlay. Oo nga po. Napansin ko rin yun eh. Minsan nga, umuwi pa siya ng lasing. Ganon? Hindi mo sinabi sa akin yun. Eh, sabi kasi ni Kuya, wag ko na raw sabihin sa inyo. Tulog na po kayo na dumating siya eh, dahil masama yung pakiramdam niyo. Kailangan malaman natin ang problema ng kuya mo. Teka, tatawagin ko na siya. Pagkatapos natin kumain, kakausapin ko siya. O, dito ko muna, ha? Opo, Nay. Ano kayang gumugulo sa isip ng panganay ko? Hindi naman siya umiinom ng alak. Bakit ginawa niya yun? Doon ako sa kanya, gisingin ko na nga siya. Darwin? Anak, gising na. Nagluto ako ng Hindi! Ang anak ko! Naglaslas ang pulso! Darwin! Nang matanggap po ang tawag mo, nagpunta na agad ako dito sa ospital. Ano ba nangyari? Bakit naglaslas ng pulso ang panganay mo? At sabi ng kaibigan niya, nakapag-break daw kay Darwin ang girlfriend niya. Ha? At ako ang dahilan. Ano naman ang kasalanan mo doon? Dahil sa nakaraan ko, kaya iniwan si Darwin ni Jean sa marumi kong nakaraan. Matagal nang tapos yun. Itinuwid mo na nga ang pagkakamali mo. Pero hindi matanggap yun ng nobya ng anak ko, maging ng pamilya niya. At nasasaktan ako, Apollo. Dahil pinahihirapan pa rin ako ng aking mga naging kabiguan. Catherine, pagsubok lang sa inyong pangyayaring ito. Kaya huwag kang sumuko. Patuloy mong alalayan ang iyong anak para maging matatag siya. Hingin mo rin ng tulong ng Diyos na pagalingin niya ang sugat sa puso ng iyong anak. Pabuti naman at malakas ka na, Darwin. Oh, Pabs. Salamat nga pala sa tulong mo, ha. Ikaw ang gumawa ng mga trabaho ko sa office. Layon. Kaibigan mo ako eh. Kaya kita tinutulungan. Nahiya ako eh. May kagastos siya. At nabigyan ko pa ng problema dahil sa ginawa ko. Kaya huwag mo nang uulitin yun. Kasalanan sa Diyos ang pagpapakamatay. Talagang hindi ko na uulitin. Hindi ko dapat hayaang masirang buhay ko dahil kay Jean. Tama? Pare, may pagtatapat ako sa'yo, ha? Alam mo, pareho lang naman tayo ng buhay. Ano? Ako, anak din ako sa pagdadalaga ng mother ko. At minsan din akong iniwan ng dati kong nobya. Ha? Pero naging matatag ako. Hanggang sa matagpuan ko ang isang ulirang babae na pinakasalan ko. Pabs? Kaya ikaw, ipaglaban mo ang karapatan mong maging maligaya. Magpasalamat ka.
Dahil hindi kayo pinabayaan o kaya ipinamigay ng iyong ina. Talaga, mga anak? Hindi kayo magagalit kung tanggapin ko ang pag-ibig ni Apollo? Yes naman, Nay. Mabait po si Mang Apollo at isang biyudo. Kaya hindi po kami tutol sa kanya. Maraming salamat sa inyo, mga anak. Nay, mahabang panahon na kayong nag-iisa sa pagtataguyod sa amin. At gusto naman namin na ngayong stable na kami, lumigaya naman kayo. Maraming salamat sa pangunawa, mga anak. Kami pong dapat magpasalamat sa inyo dahil hindi niyo po kami binitiwan. Noong mga panahong halos malunod na kayo dahil sa mga pagsubok sa buhay. Ang bawat kabiguan ay may hatid na katatagan. Ang bawat kalungkutan ay may katapat na kaligayahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Maynard Landicho Jr. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.